Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Kamusta na po tayo ngayong umaga? Sana po maganda yung ating gising ngayon. At patuloy pa rin po nating pinag-uusapan yung Proverbs ni Solomon. 2 years ago, nagbunga na po yung encouragement sa akin ni Pastor John na mag-devotion. Last August 15, 2023, day 227 was my first devotion. Naalala ko pa nga po yung aking reference chapter is yung Mark chapter 12. At ang aking title is yung An Act of Courage. Ito yung nag-encourage sa akin na mag-share ng devotion sa inyo. So ngayon po ay August 12, 2025, Tuesday, day 224 at nagpapatuloy pa rin po ako na mag-share ng devotion. So ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik natin sa gawaing ito. At higit sa lahat po, sa ating poong may kapal sa pagbibigay sa akin ng panahon at sa kanyang gabay sa oras na ako ay humaharap po sa inyo. So, again po, good morning. Pagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin sa Proverbs chapter 18. Kahapon po tinalakay ni Brother Jules yung first part nito, yung verses 1 to 12. Proverbs 18 verses 1 to 12. Napakaganda po ng mga insights sa sharing niya nung umaga ngayon. At ngayon po ay patuloy natin yung huling bahagi, yung verses 13 to 24. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Pero habang binabasa po natin itong mga verses, I encourage everyone to pick your Bible, maski digital po ito o yung physical Bible. And I encourage you to pick a verse that speak to you or rema word na tumama sa ating puso. O kaya yung habang binabasa natin, bigla lang tayo napahinto sa pagbabasa. Tapos, pakitype na lang po sa comment section natin yung inyong rema word. Babasahin na lang po natin to at the end of this devotion. So, buksan po natin yung ating mga Bible. Proverbs chapter 18 verses 13 to 24. Yung napili ko pong translation dito is yung NLT. Samahan niyo po ako. Spouting off before listening to the facts is both shameful and foolish. The human spirit can endure a sick body, but who can bear a crushed spirit? Intelligent people are always ready to learn. Their ears are open for knowledge. Giving a gift can open doors. It gives access to important people. The first to speak in court sounds right until the cross-examination begins. Flipping a coin can end arguments. It settles disputes between powerful opponents. An offended friend is harder to win back than a fortified city.
Arguments separate friends like a gate locked with bars. Wise words satisfy like a good meal. The right words bring satisfaction. The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. The man who finds a wife finds a treasure, and he receives favor from the Lord. The poor plead for mercy, the rich answer with insults. There are friends who destroy each other, but a real friend sticks closer than a brother. So pagpalain nawa ang ating pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng Diyos. Ang aking devotion po ay hinati ko sa 3 bahagi. At yun na rin po yung ginawa kong title. Listen well, speak life, choose wisely. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, Diyos ng pag-ibig, napakamakapangyarihan sa lahat. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa binigay niyong pagkakataon upang marinig at pag-aralan ang iyong mga salita, O Lord. Lord, dinadalangin namin na turuan mo po kami na tunay na pakikinig. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang maintindihan namin ang mga salitang maririnig namin. Hindi lang po ngayong araw na to, kundi sa pakikipag-usap namin sa aming makakasalamuha sa araw-araw, O Lord. Let understanding speak to our hearts, O Lord. At ganoon din po, ingatan mo po ang mga salitang bibigkasin namin sa araw-araw. Naway maging pagpapala ito, maging blessings ito sa mga taong makakarinig, O Lord. At gabayan mo po ang iyong abang lingkod upang ma-share ang gusto niyong paabatid sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na salita, O Lord. At gabayan mo po kami sa pagpili ng mga tamang bagay, tamang gagawin namin sa araw na ito, O Lord. Ipamulat mo po sa amin na ang tunay, ang nag-iisang kaibigan namin na hindi kami iiwan ay walang iba kundi si Jesus, O Lord. Let your Holy Spirit guide us this morning at ang iyong salita lamang ang aming marinig ngayong araw na ito. Maraming salamat po, O Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Excuse me. So, listen well. Paano ba tayo makinig? Nabanggit po ni Brother Jones kahapon ito sa kanyang devotion At dito natin isisentro yung usapan natin ngayon. Do we listen to reply or do we listen to understand? Nakikinig ba tayo para yung sagutin kaagad yung kausap natin maski hindi pa siya natatapos? O nakikinig tayo para maintindihan yung gusto niyang ipaalam sa atin? Kasi minsan may tendency tayo na sumagot agad. Hindi pa nga tapos magsalita yung kausap natin, may sagot na tayo agad. Diba? Iniisip kasi natin na parang alam na natin yung gusto niyang sabihin Kaya alam na rin natin yung sasagot natin. Hindi man lang natin tinapos yung kanyang sinasabi. Sa araw-araw natin pakikipag-usap sa ating family, sa ating kaibigan, sa ating mga kasama sa trabaho, and even our own ministry. One of the greatest signs of wisdom and love
is how to listen actively to understand. Sa Proverbs 18 verse 13, hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan nang hindi muna nakikinig. Ano po ba yung pagkakaiba ng listening to reply and listening to understand? Kapag tayo ay nakikinig para sumagot, yung focus po natin hindi dun sa sinasabi ng tao eh. Nag-iisip ka agad tayo ng isasagot natin. Parang yung nag-isip tayo ng experience din natin para ma-share din natin sa kanya. Nag-iisip tayo ng isasagot natin habang nagsasalita pa yung kausap natin. Madalas mangyari ito eh. May kaibigan ka o kaya kamag-anak ka na dumalaw sa'yo para i-share yung mga experiences or yung struggles nila. Yung panahon na yun, very vulnerable sila eh. Gusto lang naman nilang mapakinggan, maintindihan, and at least yung support. But sometimes, instead of listening with empathy or asking thoughtful questions to understand more, we unintentionally shift the focus. Sasabihin, nangyari na sa akin yan eh. Ganyan talaga. Kalakaran, sabay, magkukwento ka na ngayon. So, hindi pa tapos yung nagsasalita, yung kausap mo, alam mo na yung ending. Imbis na ikaw yung listener, ikaw pa yung nagiging speaker. Although advice and shared experiences may be helpful later, but empathy comes first. When we listen to reply, we often act out of pride or impatience. We hear the word, but we miss the heart. Diba? Sa buhay ng mag-asawa, bilang magulang, isa sa mga karaniwang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay kung paano tayo makinig. Minsan, maliit na issue pero lumalaki dahil pareho nating gustong ipaliwanag yung sarili kaysa intindihin yung damdamin ng bawat isa. Pasok dito, labas doon. Ibig sabihin, hindi ka talaga nakikinig. Yung hindi ka nakikinig ng buong puso. Alam niyo, maraming guilty sa atin dito at isa na rin po ako dito eh. Pero, para maiwasan natin yung hindi magandang pagtatalo, we have to listen to understand. So how do we do that? How do we listen to understand? When we listen to understand, we mirror the heart of God. Ito yung pakikinig na sa kausap mo na hindi mo lang naririnig yung sinasabi niya, kundi nararamdaman mo yung puso niya. This kind of listening is relational. It communicates. It has respect, patience, and humility. And nabibigyan din natin ng halaga yung kausap natin, of course, di ba? Listening to understand is a discipline. Kailangan nating iset aside yung assumptions. Huwag agad nating isipin na alam ko na yan kasi pag ganon, hindi na tayo makikinig. Be comfortable with silence. Patience, we have to practice empathy even when we disagree.
tingnan natin yung kanilang sinasabi sa kanilang point of view kahit hindi tayo sumasang-ayon. Second part po is, hulaan niyo po ito yung aking riddle ha. Ito. Wala akong hugis, pero kaya kitang baguhin. Lumilipad sa hangin, pagkatapos ay nawawala. Kapag ako'y sinabi, hindi na maibabalik, pero kaya kong tumatak sa puso't isip. Pwede ako magpasaya o makasakit. Tahimik ang simula ko, pero malakas ang epekto. Ano ako? Makikita po natin yung kasagutan na yan sa Proverbs 18 verse 21. Basahin natin. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Our words have a lasting impact spiritually, emotionally, and relationally. So, speak life, speak truth, and speak healing. So, kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig, nagbibigay ito ng meaning sa buhay natin at pati sa ibang tao. Kasi ang salitang binitawan natin, hindi na natin maibabalik eh. Sa ating yung ginagawa natin araw-araw, sa pakikipag-usap natin sa kaibigan, katrabaho, bawat salita na bibitawan natin, we should speak blessings. Tandaan po natin, ang binibigkas po natin ay hindi lang boses. Our tongue has the power of life and death. Pansinin po natin, ang Proverbs po is may 31 chapters na meron siyang 915 verses. A detailed study po ng Proverbs says that there are approximately 149 verses in Proverbs that are devoted to the tongue, to our speech, to our words. So ganun ka-importante yung mga lumalabas sa ating mga bibig. At ito po ay sa Book of Proverbs pa lang. Sa panahon ngayon, yung tongue na sinasabi dito is hindi lang yung pagsasalita. Because of the digital world, pwedeng text message, pwedeng social media post, pwede yung mga comment mo sa post, saka sa mga video, pwede rin yung email mo, or yung sinasabi mo sa group chat. So, our words are not just sound. They are seed. So, speak wisely, speak life, use them in a way that honors God and show love to others. Isa pa. Before speaking, before posting, or sending, think. T-H-I-N-K. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Think. In Matthew chapter 12, verses 36 to 37, tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o
Hindi. Napakabigat naman ng binitawang salita ni Jesus Christ dito. Kasi alam niya, lahat ng salita natin sa puso nang gagaling. Yung bibig kasi natin, yan ang salamin ng ating puso. Lastly, choose wisely. Kasi kung sino yung palagi mong kasama, malamang magiging kagaya ka rin nila. So, if you hang around with 5 confident people, you will be the 6th. Kapag may kasama kang 5 matatalinong tao, ikaw yung pang-6. Kapag may kasama kang 5 mangmang or foolish people, anong kasunod doon? Ikaw yung nag-iisang matalino? Hindi po ganun. Ikaw pa rin yung pang-6 na mangmang. That's why we must choose our close companions wisely. People who lift us up, challenge us toward godliness, and point us closer to Jesus. In Proverbs 18, chapter 24, a man with many friends may be harmed by them, but there is a friend who sticks closer than a brother. And the greatest example of that friend is Jesus himself. He doesn't just influence us. He transforms us inside and out. Jesus is more than a good influence. Pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Minamahal niya tayo kahit na mahina tayo. Siya yung tunay na kaibigan, tapat, at laging kasama sa lahat ng panahon ng ating buhay. Now, sino yung 5 tao na pinakamalapit sa iyo ngayon? Hinahatak ka ba nila na mapalapit sa Diyos o palayo? Higit sa lahat, kasama ba si Jesus sa kanila? Now, for our reflection. Sa ating buhay, kung paano natin gamitin yung tenga natin, yung bibig, yung puso, ito ay may malaking part sa pagpapatibay ng ating relasyon bilang asawa, bilang magulang, bilang anak, bilang kaibigan, bilang leader, at bilang boss. Sumasalamin din po ito sa kung paano nakikita ng mga tao si Christ sa atin. When we listen, we learn to understand and be patient with others. When we speak words that give life, we help and encourage instead of hurting. When we choose wisely, we guard our character and stay on God's path. So maraming salamat po sa pagsama niyo ngayong umaga. Good morning po again sa ating lahat. Lagi po nating tandaan, listen well, speak life, choose wisely, and don't forget to think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Maraming salamat po sa pagsama nyo ngayong umaga. Ang pag-iingat po ng Diyos ang sumaatin sa lahat po ng ating gagawin. Maraming salamat po ulit and God bless us all. Bye-bye. Thank you.